Nitong nakalipas na Huwebes, humarap sa mga kasapi ng media si Labor Secretary Rosalinda Baldos. Dito, inihayag ng kalihim ang kanyang tiwala na mapapanatili ang 2% dagdag sa employment rate sa bansa. Sinabi ni Baldos na patuloy ang programa ng gobyerno upang mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Pinalalakas pa ng pamahalaan ang mekanismo upang tugunan ang pagkakaroon ng dagdag trabaho sa bansa. Sa isinagawang briefing sa Malacanang, sinabi ni DOLE Secretary Rosalinda Baldos, sa nakalipas na taon simula 2010 hanggang 2014, inaasahan naman na mapanatili ang 2% dagdag sa employment rate. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistical Authority, nakapagtala naman ang Pilipinas sa mahigit 300 quality jobs ng nakaraang taon. So, yun ang jobless growth. Pag tayo po ay nag-backtrack up to 2010, hindi naman po talagang zero growth. Kasi meron po tayong increases, say 2010, 2.8, 2011, 3.2, 2012, 1.1%, and 2013, 0.8%. And just the first quarter, 0.8% din po. So, ang ibig sabihin po, on absolute figures, meron tayo nakikreate. Yan po ang figures. 2010, 974,000. 2011, 1.157 million. And 2012, 408,000. And 2013, 317,000. So, yung first quarter ho, naka 283 po tayo. Net employment po yan, meaning new additional jobs po yan. Nauna nang sinabi na may epekto ang pagtataas ng unemployment rate sa bansa dahil sa pinsala ng kalamidad, partikular na ang Super Typhoon Yolanda. Pero ayon kay Baldos, bahagi na rin ito ng hakbang para tugunan ang usapin. Kabilang dito ang pagpapalakas ng edukasyon at livelihood training para resolbahin na rin ang tinatawag na job mismatch, pati na rin ang pagbibigay daan sa mga proyektong infrastruktura. Pag sinabi hong unemployment, at tinatanggap po ng gobyerno yan, hanggang ngayon may problema po tayo kasi bagamat po tayo ng job in the earlier slide, ay taon-taon po may 2% increase din po na pumapasok annually sa labor force. So parang nagbabalanse lang po siya. Kaya steady po yung unemployment natin and it continues to be a big challenge po sa sino man pong umuupo sa gobyerno. So kasi tabla-tabla lang po, 2% ho yung pumapasok sa labor force, 2% lang ho yung nakikreate annually. At lumalabas po na year on year, unchanged po siya at about 7%. Kasunod dito, palalawakin ang mga jobs fair sa mga pangunahing lalawigan kasabay na rin ang inaasahang pagdagsa ng mga bagong maghahanap ng trabaho. Aabot kasi sa mahigit 6 hanggang 700,000 bagong graduates ang madadagdag na maghahanap ng trabaho ngayong taon. I think up to July, kailangan ho naming ma-release talaga yung jobs fair kasi schedule po, saan po ang venue, and then ano ho yung mga jobs na vacancies na available sa jobs fair kasi yun nga po, ma-minimize po yung job search time nila. So, talagang down to the provinces po sila para mainganyo po sila kasi kung may gastos pa ho na malaki, just to go in the city, na aming mga regional seat or regional offices, disincentive pa rin po yun sa kanila para sila po ay maghanap ng trabaho. So yun po ang ginagawa namin. And then, kung meron hong mga job vacancies na na-qualify na sila pero kulang po ng training, at yan po ay lumalabas pag in-evaluate po yung kanilang qualification vis-a-vis doon sa requirements po ng job nila, then kasama po doon sa aming mga jobs fair na po yung TESDA na nare-refer na po for the Training for Work Scholarship. Sa kasalukuyan, mas mabilis ang industry employment mula sa services at agriculture nitong nakalipas na taon. Pero git ng kalihim, mahalaga pa rin ang pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa paglikha ng maraming trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.